Life can feel overwhelming, like we're speaking a language no one else understands. But here, there's no rush, just moments to breathe, to listen, to feel. Hi, it's me, myself, and I'm your host, Miko. Come and join me here in Mika Pisco, Chikapiamo. When words don't come easily, when the world feels heavy, when you just need a reminder. Because you are more than the weight of your struggles. You are seen. You're not alone. This is a space to pause, to reflect, and to connect with yourself, with others, and with the thoughts and feelings that keep reminding us. So take a deep breath. Together, we walk through this. Mi capisco, ci capiamo. Test mic, test, hello. Hello, 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Ciao! Hello everyone, I'm back. And today, someone is back. Hindi ako nag-iisa. And as part of our series, Mental Health Awareness, Chill Mode, You Matter, Mind in Motion, she's here again. Buti na lang umuo siya. Sa dami niya rin ginagawa. Actually, lahat ng nagiging guest ko recently is napaka-busy mga tao. And I'm glad na nag-yes pa rin sila sa akin. And hindi ko napapatagalin syempre. Welcome back again to my podcast for this episode, Mind in Motion. Hello again, Teacher Mary Aisel Di Matatak. Full name. Hello sa inyo. Hello sa iyo, Miko. Welcome back talaga sa Yeah, akin. welcome back sa'yo. Yan. So, kamusta ka ngayon and how's the feeling na nandito ka ulit? And since collaboration siya with the Youth Empowerment Program, anong feeling na nakapagsalita ka ulit sa harapan ng mga bata, sa mga youth? First of all, I'm all okay. And busy lang kasi end year na ng school. Busy sa school, busy sa life, busy sa pagiging nanay. Yeah. But I am also busy for myself. Hindi ko nakakalimutan yun, yung me time. Yan. Kahit medyo maingay ang buhay, I still have a quiet time. Being a mother is super busy, tas nag-work ka pa the whole day. So, paano mo na isisingit yung me time sa sarili mo? Kasi parang bago yun. Kasi bihira na lang yung nagbibigay ng time sa sarili mo talaga eh. Kasi pag sinabi ng me time, may ginagawa ka pa rin ng ano. Ano Yes. pala ang definition mo ng me time din? Ang me time ko kasi, hindi ko kasi pwedeng sabihin na me time na you go away, you go around. Travel. Yeah, travel. Coffee. Hindi pa tayo doon. But ang me time ko kasi is more on a quality time that I give for myself. Meaning, if I go home so late, I don't sleep as early as 11. Pero meron akong isang oras na ibibigay sa sarili ko na, for example, I paint from time to time. Or Nagpe-paint na siya ngayon. May time siya mag-paint for creativity. oo, nagtry ako nung terracotta na das. Gumawa ako ng isa parang key. Alam mo yun, Parang lagay ng key talaga. Yung nag-mold ka. Yes, nag-mold ako. Kinulayan ko na siya. Meron na siyang itsura. Ay, kulay na. Yes. And then, sometimes, ang me time ko, from the time na lumabas ako sa trabaho, I get the tram. I don't take the metro. Kasi metro is very busy. Yung Ang daming tram, tao, oo. minsan siksikan pa, lalo na pag nasaktuhan mo talaga. Correct. O may iwanan ka. Lagi ka Habulin mo. nagmamadali. So, my quality time is yung parang pagsakay ko ng tram, upo na lang ako. Mahaba yung travel, pero nakikita ko yung mga taong gumagalaw. Ikaw lang talaga yun, wala kang kausap sa phone, Wala. social media. No. Kasi most of the time, yun yung parang kinukonsider time ng iba eh. Scrolling social media, Yes. Facebook, Instagram. Yes. Hindi. Kasi kapag umupo kasi ako sa tram, minsan may pagod na kasama. Alam mo yung nakatingin ka sa labas, nakakatuwa ngayon kasi maliwanag pa.
Mhm. So nakikita mo yung paligid. Like it's already 8 p.m. or 9 p.m. bago pa lang lulubog ang araw. Yes, yes. So mas may nakikita akong tao, yung para bang, meron pala nandun. Mm. Nagiging aware ako sa paligid ko. Wala akong time maggala, pero nakikita ko ang dinadaanan ko. So nagiging aware ako kung anong meron. Then I also run. I try She to started run. running. We don't know, pero ang dami nag-start ng running. And what makes you na magsimula na tumakbo? What makes me run? I just wanted to push myself from walking. Mm. Kasi humahaba yung walking ko. Pero naboboard ako. Parang mas tumatagal. Gusto mong bilisan eh. Kasi Gusto ko bilisan ng konti. para matapos ka agad. Tama. Pero hindi. Also, I started feeling na I need to be healthy. Not just mentally, but physically. Parang, nasa age na ako na nagpapacheck na ako. Ay, may general check-up na pala. General check-up. Ayun, doesn't mean sa age mo yan. Is age mo lang magpapacheck up. Kahit sa age namin, may nagpapacheck up na. Just to make sure. Kasi even ako, nagdo-donate ako ng blood. Isang factor nun is may libreng check-up. So, mas naging aware ka kumusta yung dugo mo. Like, ano yung mataas, ano yung mababa, anong kailangan may improve. Mas naging aware ka kung anong meron ka talaga. Yung self-awareness mo na, hindi lang pala ako aware mentally. Mhm. Aware ako kung anong ipinapasok ko sa katawan ko, anong ginagawa ko sa katawan ko, and that helps also, no? Na parang you move not because of work, kasi iba kasi yung galaw ng trabaho at galaw ng para sa katawan. Mhm. Like Hindi mo yung kasi pwedeng physical sabihin, activity mo na lalakad naman ako no? para sa sarili mo talaga. Correct. Kasi mas quality yon kaysa dun sa parang nagmamadali ka, nagtatrabaho ka. Alam mo yun, meron kasing gano'n na parang, okay na yun sa akin, hindi na ako pupunta ng mga Kasi gumagalaw naman yung katawan mo. Yes. Pero ang totoo niyan, may kasama yung stress. Nakaka-affect ba most of the time yung mga ganung bagay? Of course, kasi kung iisipin mo, sa trabaho, hindi naman madali yung trabaho wala namang madaling trabaho. And most of the time, you need to deal with people. So kung iisipin mo yung dealing with people, different kind of personality, hindi mo napapansin, pumapasok sa'yo yung reactions and yung parang kung ano yung araw nila, Napapasa din na sa'yo. napapasa nila sa'yo. Nai-influence yun yung isa't isa. Kung anong nararamdaman nyo sa araw Correct. yun. Hindi ka nagiging aware na minsan kung sino yung katrabaho mo, yun din na nagiging habit mo. So I try to stacca. Tama ba yung Italian ko? Yung para bang I try to give myself a me. Kasi minsan, nakakalimutan natin na hindi lang tayo worker. Still somebody who needs care. Tayo mga robot. Oo, hindi tayo robot. We still feel hungry. We still feel pain. Actually, kahit naman Pagod, boredom. yung mga machine and robots, nagkakaroon din sila ng Errors. sira and error kasi because of overuse. Yeah, true. Ganun din tayo mga tao. If you overuse yourself, then don't expect to have a healthy life. Kasi minsan nalilimutan din natin na physically, we could work. Hanggat may oras, pwede magtrabaho. Pero kung isipin mo, it affects our mental state and our emotional state. And kapag hindi healthy ang isa sa mga aspect ng buhay, hindi mo pa rin masasabi na parang hindi siya magiging balance. Pero let's not be so into parang perfect life na parang balance dito, balance dyan. So wala naman pwedeng magsabi sa akin na balance lahat ng parte ng buhay Meron mo. talaga masangat, merong mababa sa ginagawa natin. Meron tayong mas pinagbibigyan din ng focus. Yes, para siyang volume. Gaya nung pinag-usapan natin kanina dun sa YEP. Yung volume na minsan may maliit may mahina, may malakas, may katamtaman, at may sobrang lakas. Depende kung nasaan ka. Yun. So, yun. Natutuwa ako na may umattend din. It makes a difference also. Kaya din natin ginagawa to, this kind of episode, para merong hindi nakapunta, merong pa rin makakarinig sa ibang lugar. Tama. Not because wala ka dito or hindi ka naka-attend sa isang program or session, at least from afar,
maririnig mo tayo or na Yes. gusto mong marinig. Correct. Kaya, May insight pa rin may ako. insight pa rin. Sa tingin mo, gaano kahalaga for you yung connection ng body and mind? Bilang isang worker sa school as a teacher, medyo mentally, kahit sabihin ng iba na, madali pala yung trabaho mo or hindi siya physical na trabaho. But having children talking to you, coming to you, crying in front of you, things like that, it is very distressing. Nabibigyan ka rin ng distress sa utak. Alam mo yun, yung para bang gumagana yung utak mo, parang hindi na tumitigil, nag-overtired ang utak mo. Tapos hindi nakaka-cope ang katawan mo. Hindi na nakakasunod Oo. talaga. So, minsan, nakaranas ako na parang I cannot sleep kasi na-overtired ang katawan ko kasi hindi tumitigil yung utak ko. Sa pag-iisip. Kasi, Like, nakahiga ka na, gusto mo na mag-relax, gusto mo nang pumikit, pero yung mind mo, patuloy pa rin nag-iisip ng kung ano-ano. Sa work, mga kailangan mong gawin. like, di ba naghahabol ka? Oo. Yung kulang yung 24 hours, pwede pa ba ng mga 5 hours pa 5 hours pa. ko lahat? Kasi, Importante din na isa 24 hours na yun is part nun, is yung pahinga natin. correct. Kasi, You need to give that. ang dami mong ginawang araw, hindi mo siya magagawa kung hindi ka nagpahinga. Correct. Also, we need to remember, hindi pag sinabing pahinga ay walang gagawin. Because sometimes, may pahinga na may ginagawa ka, but you're very calm on what you're doing. Yung parang bang masaya ka sa ginagawa mo, very aware ka sa ginagawa mo, that's also something na nagpahinga. May pahinga katulad ng hobbies. Correct. Like, katulad nung pagtakbo mo, pwede mo siyang i-consider na relaxing, kahit nakapagod siya physically, pero Totoo. yung mind mo is clear siya, na walang ibang iniisip. Correct. Like, very clear, or sa paglalakad. Also, nung katulad nung kay Ate Kat, through her artwork, nire-release niya kung ano yung nararamdaman niya. Nung last time din kay Ian, through writing music. Through writing your journal, doesn't mean na hindi ka kumikilos or kailangan mong kumilos. Hindi Like, ka it depends yun kung paano mo hanapin kung ano yung pahinga mo. Tama. And iisipin mo, isa akong taong may asthma. So, very, very fulfilling sa akin na nakatakbo ko. And if you think about it, shout out kay, pwede ba mo shout out? Yeah. Sino yan? Si Mr. Philip Monsato. kasi siya nag-inspire sa'yo. Minsan nag-inspired, pero nakikita ko kasi siya palagi. And then, I ask him one time, and then sometimes he gives me some likes na parang, good job ate, well done ate. Alam mo yung parang pakiramdam mo parang you've done something good for you, for yourself. By nakikita ka ng tao pala, and natutuwa sila para sa'yo. So, that's good din na don't be afraid to reach out. tama. Especially kung makakatulong sa'yo. Correct. Kasi like, for example, nung nag-reach out ka kay Kuya Philip, parang nabigyan ka din ng motivation sa mga sinasabi niya. Oo, Or may yung advice. tips, may advice din. Kasamang advice. Oo. Pagdating sa mga ganung bagay, mas matutulungan ka talaga nila kung mga dapat gawin, dapat mong iwasan, through their experience din naman. Oh, yung kanya kasi hindi naman niya ipinipilit na parang, ganito ate, ganito dapat. Nasa sayo pa rin yun. Oo, pero yung encouragement niya, it helped a lot na parang, kaya ko naman siguro. Tapos minsan binigyan ko siya ng update na, huy, ganito na nagagawa ko. Sabi niya, good job ate, tuloy mo lang, okay lang yan. Piano, Yes. may improvement talaga dyan. Words One step could at a time, yeah. Literally, words could help you to go forward sa kung ano man ang gusto mong gawin. Could be like, as we said, mind in motion. And words could be another way of motion Yeah. for you to go forward. It might hurt you, it might be good for you as well. Yeah. Kaya, depende na din yung kung paano mo siya i-handle. Yes. Kasi may mga bagay din na sinabi sa'yo na hindi maganda, pero you handle it well, and maganda yung naging resulta sa'yo, which is Yes. inspired you or make it worse, di ba? Yes. Para bang learn by experience. Worst or good, you're still accountable on what you did, no? Parang katulad nung naging session sa Mind in Motion, we always think of what's around us. Most of the time, nakakalimutan natin yung ano ba yung sayo.
Yung kaya mo lang i-control. And you're accountable on what you could control. Para mas aware ka, mas mindful ka sa actions mo towards you and towards others. And naging aware ka din kung hanggang saan yung kaya mo. Yes, the At ano yung, boundaries. yung mga limitations na dapat mong gawin or hindi. Mhm. Dapat. Kasi doesn't mean ng limitation, doon ka na mag-stop. Yes. Kasi may mga limitation na level mo lang yon to step up another level. Parang diba? starting point. Oo. Hindi nga, no? Ayos yun. Yung parang, hindi siya limit, but it's just a starting point of a level up. Yeah. Cool. In fairness, nabigyan mo ko ng, di ba? Nabigyan mo ko ng insight doon. Kasi like parang, yun nga, parang ladder lang naman siya. One step at a time, may iba ka nang nararating. Mhm. Or like, sa paglalakad mo sa labas, hindi ka naman naglalakad lang basta sa treadmill. Kasi pag Yes. naglalakad ka, may iba't ibang bagay ka nakikita. Yes. May iba't ibang scenery. Mhm. Let's say, kahit nasa treadmill ka, iba't iba yung nararamdaman mo. Kasi may iba't ibang phase ka. Sa simula, hindi ka papagod. Yes. Naglalakad ka lang, hanggang sa ma-feel mo, iba na yung nararamdaman. Di mo alam kung gusto mo pa bang ituloy o hindi. Kung minsan tigil ako. overtake ka Oo. habang naglalakad, Oo. di ba? Depende sa'yo kung paano mo siya gagawin. At Correct. iba't ibang phase din And talaga. if you think about it, your mind and your body is being aligned and yung nagsasabay sila. Mhm. Hindi yung na meron kasi tayong tendency na parang we focus on something to improve it. Pero may naiiwan ng isa. Pero if you think, kunyari, you wanna walk. Yung walking mo, medyo mabagal, so magsa-start ka mag-isip. And so, your mind and your body, parang nagsisync, ang tawag doon? Synchronize sila. Mhm. Nagsasabay sila. And then, saka mo makikita yung, ito pa rin yung direction pinupuntahan ko. Nagkakaroon ka ng clarity, yung nagiging clear ang mind mo, and you're being mindful sa mga darating pang, alam mo yun, yung mga decision mo sa buhay. Mas naging aware ka din. Yun yung, yung parang sa araw-araw na buhay mo, yung pagiging mindful mo, makakatulong. Which is very important din kasi minsan, katulad ng sinabi mo na, napapagod din yung katawan natin. Mhm. And hindi natin napapansin yung may mga signs na sinasabi yung utak natin sa katawan natin, hindi natin napapansin. Correct. And we need to remember also na our minds are very strong and it could affect our body. Hindi natin napapansin na our bodies, nagbibigay sila ng signal, pero we always, hindi mo siya pinapansin. And then saka mo lang maiisip na, nagkasakit ako today. Pero kung iisipin mo, yun para bang, hindi kasi malamig lang. Pero kung iisipin mo, sa malamig nga lang ba? Baka dahil na-stress ka nung mga nakaraang araw, pinush mo yung sarili mo, and then, di mo alam, bumigay yung katawan mo. Over-fatigue na pala siya. Correct. And we need to be careful also sa health natin, especially mas dumadami yung madaling nagkakasakit. Alam mo yun, hindi naman tayo nagiging, statistically like, para mo yung mga mas bata nagkakasakit ngayon. Pero, let's just be aware. No? One small things for yourself could make a difference. Kahit nga, di ba, sa paglalakad ulit. Kasi yung parang paglalakad mo din, hindi mo napapansin na habang tumatagal, humahaba din yung nilalakaran mo. Kasi like before, parang tamad ka maglakad. Ayoko na. Pero kapag once na na-enjoy mo siya, ganito na pala kalayo. Parang akala mo malapit lang, pero pag chinek mo siya sa kilometers mo, ang layo niya pala. Correct. One thing na-discover ko, maliit lang ang Milano. Yeah. Ang dami yung... Kaya mong umikot ng Milano na hindi naman hindi ka mapapagod. Pero ako na may asthma, I managed to run from San Siro down to Cordusio. So, City center na talaga. Nakatakbo ko ng ganun. Malayo. Diba? So parang madidiscover mo na, pwede naman pala. Pero syempre, pag napapagod ka, hindi mo gagawin yun. Mag-ano ko pa rin, mag-metro ka pa rin. You need to be aware din, oo. Kasi nasanay din tayo pag sumasakay tayo, ang daming stops ang layo. Pero hindi mo alam yung mga stops niya, ang lalapit lang din sa isa't isa, kaya nagmukhang marami. Yes. That's so true. And ano pa ba, na-discover ko mula nang mas naging physically aware ako? I am more, aware of what I put in my body by food. Hindi ko sinabi na maging vegan kayo. And I'm not saying Just being healthy. meron kayong food preference.
because I never had one. Only thing is, kapag kasi sinimulan mo ang physical activity, you're going to be aware, ay, ayaw mo na uminom nito, ayaw mong kumain yan. Kasi sayang naman yung ginawa mo, di ba? Na nagiging healthy ka by activities, tapos kakain ka lang ng Yeah. kung ano lang gusto mo. Yes, and kapag natanda ka, kapag natanda ka, nagiging aware ka kung ano na lang ang pwede. Which is also kahit sa mga batang katulad nyo, mas magiging aware kayo na, pampahaba ng buhay, pwede yun. Choice Diba? mo din yung kung gusto mo humaba yung buhay mo o hindi. Tama. Oh yeah, stress could be also cause ng short life, Hindi mo masabi. Kasi like, sa dami mong iniisip, napapagod na din yung katawan mo, Yes. yung utak mo. Hindi tayo So, aware. susuko yung katawan mo. Hindi ka na magigising. Diba? Mm. Diba? Hindi siya, medyo morbid Titigil siya morbid siyang isipin, no? Pero, yun, And yung parang yung stress din kasi nagkakos din siya ng ibang sakit. yes, yun Like, yung real. kaya nga may over-fatigue Yes. Like, hindi mo napansin yung pagod mo is nagkos ng over-fatigue and it may lead to sa ibang bagay din ng Correct. sakit. And ngayon, pinag-usapan natin yan, no? Parang naisip ko, oo nga, no? Kasi hindi ba dahil kaya mas bata ngayon yung parang may kakasakit or whatsoever, is because we're too focused anong pwede natin ma-achieve. Oh, we need to be achiever. Yes. Kailangan din ng goal. Ewan ko ba, parang actually na-realize ko din siya recently. Kailangan ba may goal tayo every day? Kasi pwede naman yung goal natin, gumising lang magpahinga, that's all. That's a goal. Oo. No, parang kasi parang nire-record na kailangan mong maging super yaman, kailangan mong gawin to, kailangan mong i-provide to, kailangan mong mag-earn ng ganito. Kasi personally may mga tao din na gusto ng chill na buhay lang. Nga naman. Which is mas actually tumatagal yung buhay nila. Na-share ko yan dun sa chill mode, yung sa session, na we need to remember also na your future lies on what you're doing on the present. Your future is in the present talaga. Kasi kung isipin mo, kung hindi ka nagiging aware sa present mo, kung ano ginagawa mo, kinakain mo, ano nagiging activities mo, ano nagiging decision mo, reaction mo, lahat ng bagay na ginagawa mo sa now will be affecting your future. So, kung iisipin mo ang 10 years ahead from now, pero hindi mo siya nagiging ginagawa. distracted ka sa present, nagiging frustrated ka sa present, I don't know if you will have that future ahead of you. Kasi ngayon pa lang, nahihirapan ka ng i-deal. So, chill lang. Kasi we have our own timeline. Ngayon ko yan napatunayan na we have our own timeline. And we have our own struggles. We have our own problems. We have our own achievements. Listening to others ng achievement nila, pains nila, struggle nila, change nila, you need to be happy for them. Yeah, that's true. And you need to be grateful for them then. Yes. Kasi they could be an example for you. They could motivate you. Or be happy for them kasi narating nila yung gusto nilang that's true. marating. And you'll be next. Alam mo yun, you will be next na ganun din yun. O kung magiging iba man ang direction mo, hindi ibig sabihin nun, failure ka. Kasi hindi man kayo pareho ng achievement, but you felt peace, you felt like you've achieved something good, then that's an achievement to be recognized. Hindi yung, ay, sayang, ay, ganito. Ang hirap kapag palagi may regrets. That's true. Ang hirap, no? Ang hirap din kapag lagi mong iniisip yung iba na dapat maging ganun ka rin. Oh, yes. Parang true. lagi mo na lang i-consider yung every decision mo sa bawat kwento ng iba. Yes. But we need to be aware na meron ka din naman sariling kwento. Ay, gusto ko yan. Na you have your own story. Maririnig din ng iba para ma-inspire. Well, kasi since na-inspire ka sa iba, why not yung kwento mo magiging inspiration din sa iba? Magiging inspiration yan soon. Ngayon mong, thank you for telling me that. Yung word na yung sentence na sinabi mo na, you have a story to tell also. Not now, but you're having that story na soon, may mas bata sa'yo, siguro na makakakita, ganun na si Kuya Miko ngayon. Or pwede rin na meron ding mas matanda sa'yo. Yes. Na may inspire din sa'yo. Kasi hindi porket na mas bata or mas matanda sila sa'yo, hindi na sa may inspire. Kasi everyone could be inspiration din.
Kahit na Mhm. super tanda mo na, yung mas matanda pa sa'yo, maging may inspire din. Kasi like, mas bata siya sa akin, nagawa niya. Why not ako din? Or, kapag mas bata naman na inspire sa'yo, pwede din ako maging ganon. Mhm. Or, makakarating na ako sa ganong achievement din in life, diba? Correct. And nakakatuwa na parang that's aligned on what should be done to make a difference. Kasi we cannot be just self-aware and mindful sa buhay natin, but we need to be also aware on who's around us. So, kung iisipin mo, yung story mo na makaka-affect sa kanila, depende sa kung paano nila tatanggapin at mababasa yung story mo. And hindi mo alam, papasa yon, papasa siya. Generation by generation. Wala ka man dito, nandito pa tayo, Mm. makes a difference, no? Yeah. Hindi ka man nila kilala directly. Correct. Pero, yung natutunan nila sa'yo is, pwede nilang matutunan Itong, pa. itong podcast mo, you'll never know. May nakikinig na, oo nga no. And then they will just realize, gusto ko makinig uli. Baka merong bagong episode. Hindi mo mapapansin. Naalala mo yung last time na post ko na it lingered on me for a long time. Yung wag mong isipin kung anong ginagawa mo, yung purpose mo, na bakit mo ginagawa yon. Ang isipin mo is yung naibibigay mo sa iba kung bakit mo ginagawa yon. And nasa English kasi yun eh. Hindi ko maalala. Pero make sense kasi parang hindi ka aware na parang you wanna be recognized sa mga ginagawa mo, pero hindi mo napapansin na may ginawa ka and may natulungan kang iba, and that's the start na pwede rin sila makatulong sa iba. And then it will become a loop, and that's what we call mission, I guess. Mission in life. Yeah. Kasi most of the time, hindi natin napapansin kahit sa mismo nating trabaho. Na akala mo, normal na routine lang. Yes. Pero may matatouch ka. Or, pwede din sa outside ng routine mo. Like, magugulat ka, may bago kang ginawa na hindi mo napansin. Tulad halimbawa, na-stranded ka sa traffic, bigla ka naglakad. Pero imagine mo, for example, super traffic, yung iba nag-aantay sa traffic, ikaw naglakad, mapapaisip yung iba, makapaglakad na lang din. Correct. Diba? Yung iba parang, yung iba di mo parang naisip, sabi ko, hindi ba sila napapagod? Naglalakad sila ng gano'n. O kaya, tatakbo, ang tagal ng takbo. Yung, alam mo yung mga nagpo-post na 20 kilometers. 21 kilometers in one 4 hours na natakbo ng straight. Sabi ko, parang hindi ko kaya yun. And then, napansin ko, na hindi mo pala pwedeng sabihin na hindi mo kaya kung hindi mo iti-try. Yeah, that's true. You'll never know unless you try talaga. Yeah, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na, saan ka makakarating, ano magagawa mo, ang dami mong plano, pero hindi mo tinatry ang isa maging reality, then don't expect something, yung parang walang outcome. Who would have known na yung bagay na yun is magugustuhan mo pala. Yes. At least maging aware ka na, hindi, it's not for me. It's not. Next naman. Yes, yung parang, okay, tapos na yun, next naman. Kasi it's either magugustuhan mo, itutuloy mo, or stop, hindi talaga. Hanggang doon lang. At least try mo. Walang regrets, di ba? Tama, di ba? Regret. Ayan, may natutunan na naman ako. So, ikaw, kumusta ka naman? I'm okay. Biglang baliktad, di kayo host. Di ba, parang kaya nga sabi nila, Mika Pisco, and everyone understands you. I'm okay. Doing fine. Doing a lot of things, but still okay. Wow. Diba? Sabi nga, ang buhay, mahirap, pero hindi sinusukuan. That's true. More challenge is more fun, di ba? Sa roller coaster nga, mapapasigaw ka, minsan saya mo pa, magugulat ka lang, tapos na. Gusto ko yun. Ang dami ko natutunan. As last, you know this na. Nag-start ulit tong setup kay Ate Kat, and it will continue until the next episodes. Na-experience mo na din to. It's how I end my episode. Random question, syempre. Ito na naman yung random. Before that,
By the way, guys, since I said a while ago, Teacher Mary was my guest before. If you want to listen to her episode, still available. Hoy, alam niyo, pag narinig niyo yung akin dati, Iba yung ibang-iba kwento, na oo, like iba yung kwento niya sa noon sa ngayon. You will notice the difference if you listen. I sounded different Yeah. already. Now, you can choose from number. Oh gosh, numbers. Numbers from 1 to 20. Yeah. Para very random. Kasi pag sinabi ko, choose 1 to 3, masyadong fix yung questions ko. Oh my. So, random to, 20. 1 to 20. One question lang naman. 18. Ayan. Number 18. Ay, gusto ko to. Kanina, ewan ko ba, ito yung tinititigan ko actually kanina pa nung nire-ready ko yung mga question to. What does it mean to really listen? What does it mean to truly listen? Yeah, what does it mean Yung to parang truly listen? anong tunay na nakikinig for you. Okay. Kasi like sabi ko nung nakita ko, Seryoso ng tanong. oo, kasi like nung nakita yung question na to, sabi ko very this podcast make a piece ko Diba? someone listen. So I think hindi mo pwedeng sabihin na nakikinig ang isang tao kahit na kapag nakatingin lang sa'yo or nakatigil habang nagsasalita ka. Kasi pwede namang hindi sila nakikinig, di ba? tulala lang. At nalalaman pala, nahihirapan lang pala. O overthink pala siya. May sariling mundo. But I think you will see the person that really listen to you when they are starting to do things that are aligning to you. Because I think kung nakinig sila sa sinabi mo, mas magiging aware sila kung ano ang needs mo bilang kaibigan. No? Yung para bang yung kaibigan mo nag-rant, tapos mapapansin mo na the next time na narinig mo na nakita mo siya, meron siyang ginawa na parang nakinig siguro siya sa akin last time. Kasi a person that really cares for you, okay, and really listen to you, ay gagawin ang mga bagay o magiging mas mindful sila sa iyo. Yun yung sinasabi na meron kasing tao na nakikinig pero walang gagawin. Diba? Meron namang taong nakikinig pero wala talagang pakialam. I mean, nakinig. At least someone listen to you. Tama. Tama naman nga. Kasi may nakikinig naman nga na parang naging wall ka lang para lang may makinig sa kanila, no? I'm not a person that just listen and do nothing. I try to listen because I want to make a difference. Kasi yun din ang gusto kong mangyari sa akin from people around me. Yung parang pakikinggan nila ako and they could make a difference in my life. So, I really choose people now to listen to. Hindi lahat. Ito yun. You need to listen to people that will build you up, okay? Not bring you down or break you down. Oh, kasi, hindi, challenge din naman kasi yun, no? But it's always your choice na sinong pakikinggan mo. One thing, sabi ko nga, at sigurado matatapos na to, yung sabi ko kanina sa Mind in Motion is trust yourself and listen to yourself and just focus controlling around you, not outside you na gaya ng ibang tao. But yung ikaw, reaction mo, actions mo, thinking mo, emotions mo, brain mo, if you could control that and be mindful of it, then you are able to listen to other people. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin nakikinig ka sa iba pero hindi mo kayang pakinggan ang sarili mo. Diba? So, yun. I think, nasagot ko naman, no? Ang hirap naman kasi ng tanong. Seryoso ng tanong. I mean, it's a random question. Diba? Any last message sa ating listeners? Last message. I mean, any last thoughts? Last thoughts. Okay, anyways, nagbigay ako sa session ng Mind in Motion for mental clarity. I just want people, especially the youth, or more on yung generation ngayon, just be kind to yourself because it starts inside us always, the kindness, and then we could give it to somebody. Kasi hindi mo alam kung anong dinadaanan ng iba. Hindi natin alam na may mga nakangiti, na mahirap ang dinadaanan, at may mga grumpy
na okay lang naman sila. But you being kind sa sarili mo, it radiates to other people. Sometimes it's hard to be kind, but kindness is like a seed, you know. You plant it and it will grow by itself. Yeah. by struggle, alam mo yun, yung parang cycle ng plant na itinanim mo na yung kindness na yan. And if it will grow, good for you. And if it didn't, then plant again. Thank you so Seryoso much. yun. Thank you so much and thank you for coming back. And thank you very Malay much. mo may next pa. Thank you for inviting me palagi, Yeah. no? I hope I helped a little bit. Thank you. Bye. Bye.